Habang nag-aagaw buhay ang anak namin sa siksikang charity ward dahil wala akong pambili ng gamot, napanood ko ang live notification sa aking basag na cellphone. Doon, sa harap ng maraming tao, nakaluhod ang asawa ko. Hindi para magdasal, kundi para ibigay ang susi ng bagong sports car sa babaeng sumira ng pamilya namin. Sabi niya sa akin kanina, wala siyang pera at gipit na gipit ang kumpanya. Pero para sa kabit niya, kaya niyang bilhin ang mundo. Ngayong gabi, kasabay ng pagbagsak ng luha ko sa maruming sahig ng ospital, namatay na rin ang dating birele na tanga sa pag-ibig. Humanda kayo, dahil ang singil ko ay hindi mababayaran ng pera. Huwag mo akong kulitin, Virele. Nasa meeting ako. Painumin mo lang ng tubig at biogesic ang bata. Gagaling din yan. Tigilan mo ang pagiging praning mo para lang makahingi ng pera. Wala akong maibibigay ngayon. Ito ang mensaheng bumungad sa akin mula kay Paulo. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Baka sakaling magbago ang mga letra. Baka sakaling may nakatagong magpadala ako agad sa dulo. Pero wala. Ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng kanyang pagtanggi na mas matalim pa sa karayom ng dextrose na nakatusok sa maliit na kamay ng aking anak. Ibinaba ko ang cellphone sa aking kandungan at muling pinulot ang piraso ng karton na ginawa kong pamaypay. Nasa charity ward kami ng Philippine General Hospital. Maalinsangan, amoy pawis, at puno ng ingay. Sa bawat sulok ay may iyak ng bata at daing ng mga pasyenteng naghihintay ng himala. Ang hangin ay tila nanlalagkit sa balat, halo-halong amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa. Sa harap ko, nakahiga si Maya, ang 7 taong gulang kong anak. Namumutla siya, tuyot ang mga labi at nanginginig sa taas ng lagnat dahil sa dengue. Ang batang dapat ay nasa malambot na kama at may pribadong nurse. Ngayoy nakahiga sa manipis na foam na halos lumubog na sa kalumaan. Pinunasan ko ang pawis sa kanyang noo gamit ang panyo na kanina ko pa pinipiga. Ang init ng katawan niya ay parang apoy na tumutupok sa aking pag-asa. Lumapit ang isang nurse. May hawak na clipboard at walang emosyon sa mukha. Sanay na siya sa ganitong eksena. Mrs. De La Cruz, tawag niya. Hindi man lang tumitingin sa akin. Kailangan na po nating bayaran ng bill para sa IV fluids at antibiotics. Kung hindi po makakapag-down payment ngayong oras, mapipilitan kaming itigil ang susunod na dose. Marami pa pong ibang pasyente na naghihintay ng kama. Napalunok ako ng laway na tila naging bubog sa aking lalamunan. Sandali lang po, miss. Pakiusap ko, nanginginig ang boses. Tumawag na po ako sa asawa ko. Padating na po ang pera. Parang awa niyo na. Huwag niyo munang itigil ang gamot. Umalis ang nurse nang walang imik, pero alam kong binibilang na niya ang oras ko. Binuksan ko ang aking wallet. Ang dating makapal na lalagyan ng cards noong dalaga pa ako, ngayon ay halos walang laman, kundi ilang piraso ng barya at gusot na 20 pesos. Inisa-isa ko ang mga barya sa palad ko. 50 pesos. Kulang na kulang. Kahit pambili ng isang bote ng tubig, lalo na ng buhay ng anak ko, saan ako kukuha ng pera? Ang lahat ng ipon ko, ang lahat ng mana ko, ibinigay ko kay Paulo para sa negosyo niya. Ang tiwala ko, ang kinabukasan ko, lahat ay nasa kanya. Muli kong kinuha ang cellphone ko para subukang mangutang sa mga dati kong kaibigan sa Facebook. Pero bago ko pa man matype ang mensahe, isang notification ang lumabas sa screen. Isang live video. Paulo de la Cruz is live with Selene Marquez. Ang caption, "Surprise gift for my muse. #LoveWins." Parang may sariling isip ang mga daliri ko na pinindot ang video. Bumungad sa akin ang isang marangyang showroom ng mga sasakyan. Malamig, malinis, at kumikinang ang sahig. Kabaligtaran ng impyernong kinalalagyan ko ngayon. Sa screen, nakita ko si Paulo. Nakasuot siya ng itim na suit na ako mismo ang namili noong nakaraang Pasko. Hawak niya ang isang baso ng champagne at nakatawa ng malakas, ang tawang matagal na niyang ipinagkait sa amin ni Maya. Sa tabi niya ay si Selene, ang babaeng ilang buwan na niyang itinatanggi.
Nakasuot ito ng pulang dress na humuhulma sa kanyang katawan, nakakapit sa braso ng asawa ko na parang linta. "Babe," malamig na sabi ni Paulo sa video. Ang boses niya ay malinaw na naririnig kahit sa mahina kong speaker. Dahil naging inspirasyon kita sa project na to, may maliit akong regalo. Inilabas niya ang isang susi. Susi ng isang bagong sports car na kulay pula. "Oh my God, Pau!" Tili ni Celine, sabay yakap ng mahigpit kay Paulo. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid nila. "I love you so much." Nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig pero hindi nabasag. Patuloy pa rin ang pagplay ng video. Naririnig ko pa rin ang tawanan nila. Ang I love you nila. Nanigas ang buong katawan ko. Ang pera na sinabi niyang wala siya. Ang perang kailangan ko para sa antibiotic ng anak ko ay naging pambili ng sasakyan ng kabit niya. Ang bawat halakhak nila sa video ay parang sampal sa akin. Hindi lang sampal. Para itong kutsilyo na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ko at pinipihit ng dahan-dahan. Ginamit niya ang pera ng pamilya namin para iparada ang tagumpay niya sa harap ng mundo, habang ang mag-ina niya ay namamalimos ng awa sa charity ward. Tumingin ako sa anak ko, si Maya, na nagtitiis sa init, na nagtitiis sa sakit. Si Maya na nagtanong sa akin kagabi kung bakit hindi na umuwi-uwi si Daddy. "Patawarin mo ako, anak," bulong ko, habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking mga nanginginig na kamay. "Patawarin mo si Mami dahil naging tanga ako. Hinayaan kong nakawin nila ang dapat ay sayo." Sa gitna ng aking pagluha, biglang gumalaw si Maya. Akala ko ay nagigising na siya, pero mali ako. Ang kanyang maliit na katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay tumirik pa itaas. Puro puti na lang ang nakikita. Nagsimulang manggisay ang kanyang mga braso at binti sa marahas na paraan. "Maya! Anak!" Sigaw ko. Binitawan ko ang lahat at niyakap siya. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ang init niya ay nakapapaso na. "Nurse! Tulong! Tulungan niyo kami!" Sumigaw ako ng buong lakas. Ang boses ko ay basag at puno ng takot. Pero sa ingay ng ward, parang walang nakakarinig. Ang video sa sahig ay patuloy pa rin sa pagplay. Ang boses ni Paulo na nagpapasalamat sa mga bisita ay sumasabay sa tunog ng pag-aagaw, buhay ng anak ko. "Doktor, parang awa niyo na." Napatingin ako sa kisame ng ospital. Ang luhang kanina ay dahil sa sakit ng puso ay napalitan ng takot ng isang ina. Kung mawawala si Maya, kung may mangyaring masama sa kanya habang nagsasaya sila, isinusumpa ko. Susunugin ko ang mundo nila kahit madamay pa ako sa abo. Isang kamay ang humawak sa balikat ko at hinawi ako palayo kay Maya. Dumating na ang mga nurse pero parang ang layo-layo ng boses nila. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang huling tawa ni Paulo mula sa cellphone na nasa sahig. Tumigil ang mundo ko nang makita kong dahan-dahang bumaba ang dibdib ni Maya sa isang normal na ritmo ng paghinga. Ang batang doktor na tumingin sa kanya, isang intern na halatang puyat at pagod, ay nagpunas ng pawis sa noo at tumango sa akin ng marahan. Ligtas na ang anak ko sa ngayon. Pero ang takot na naramdaman ko kanina ay nag-iwan ng lamig sa aking mga buto na hindi kayang painitin ng kahit anong kumot. Nakatulog na si Maya dahil sa gamot. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang mga daliring kasing liit ng mga butil ng mais, at hinalikan ito. Sa gitna ng aking tahimik na pagdarasal, narinig ko ang tunog ng matutulis na takong na tumatama sa sementadong sahig ng ward. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na ito ng pagdurusa. Alam ko na kung sino yon bago ko pa man siya lingunin. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng alkohol at pawis. Isang pamilyar na samyo na laging nagpapabigat ng loob ko. Si Doña Corazon, ang aking biyenan.
Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Maya. Nakatakip ng panyo sa ilong na tila nandidiri sa hangin na hinihinga namin. Nakasuot siya ng ternong seda at puno ng alahas ang leeg at braso, parang isang reyna na napadpad sa gitna ng mga pulubi. Diyos ko, Virele! Ang bungad niya. Hindi man lang tinapunan ng tingin ang natutulog na apo. Bakit ba dito mo dinala ang bata? Ang baho-baho, ang init-init. Nakakahiya kapag nalaman ng mga amiga ko na ang apo ng mga De La Cruz ay nasa charity ward. Tumayo ako. Pinipigilan ang nanginginig kong tuhod. Ma, ito lang ang kaya ko. Wala po kaming pera. Sinubukan kong tawagan si Paulo pero huwag mong idamay ang anak ko sa kapabayaan mo. Putol niya agad. Ang mata ay nanlilisik. Nagtatrabaho si Paulo. Nakita mo ba kung gaano siya ka-stress sa kumpanya? Tapos dadagdag ka pa? Tumatawag ka habang nasa importanteng event siya? Wala ka talagang utak, Virele. Kaya ka iniiwanan eh. Ang mga salita niya ay parang asido na ibinuhos sa akin. Alam niya. Alam niyang nandoon si Paulo kasama si Selene. Alam niyang binibigyan ng sasakyan ng kabit habang ang asawa ay naghihingalo ang anak at kinampihan pa rin niya ang panloloko. Ma, nag-aagaw buhay ang apo niyo kanina. Garalgal ang boses ko. Sinusubukang ipaintindi sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Kailangan namin ng pambayad sa bill. Kung may awa kayo. Pera na naman, irap niya. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag na gawa sa balat ng buhaya. Bagay na bagay sa ugali niya. Kayo na lang palagi ang humihila pababa kay Paulo. Buti pa si Celine. Marunong dumiskarte, may connections. Ikaw, pabigat. Dumukot siya ng isang dakok na pera. Hindi maayos na inabot, kundi basta na lang niya binitawan sa ere. Nagkalat ang mga gusot na papel na 20, 50 at 100 sa maruming sahig ng ospital. Kasabay nito ang pagkansing ng ilang barya na gumulong sa ilalim ng kama ng ibang pasyente. Ayan, sabi niya nang walang kaabog-abog. Panalo ko yan sa mahjong kanina. Pagkasyahin mo yan. Huwag mong iistorbuhin si Paulo. Naiintindihan mo? Nakatitig lang ako sa pera sa sahig. Ang mukha ni Manuel Quezon sa 20 pesos ay tila nakatingin sa akin. Saksi sa aking kahihiyan. Ang mga tao sa kabilang kama ay nakatingin. Naawa, nagbubulungan. Ramdam ko ang init na umakyat sa mukha ko. Ang hiya na tila sumusunog sa balat ko. Pero lumingon ako kay Maya. Sa anak kong maputla. Sa anak kong kailangan ng gamot. Dahan-dahan, nilunok ko ang natitirang dignidad ko. Lumuhod ako. Isa-isa kong pinulot ang mga perang itinapon niya. Ang bawat pagyuko ko ay parang pagyuko sa harap ng demonyo. Ang bawat pagdampot ko sa maruming pera ay pagtanggap na sa paningin nila. Isa lang akong basahan. Nanginginig ang kamay ko habang tinitipon ang mga barya. Habang si Doña Corazon ay nakatingin sa akin na may ngisi ng tagumpay sa kanyang labi. Bagay sa'yo yan. Bulong niya bago tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan ang tunog ng kanyang takong na parang martilyong pumapako sa akin sa lupa. Nang makaalis siya, saka lang tumulo ang luha ko. Mahigpit kong hawak ang pera, 1,200 piso. Sapat para sa antibiotics ng 2 araw. Ang halaga ng dignidad ko. Biglang umilaw ang cellphone ko. Paulo calling. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba? Konsensya na ba ito? Sasabihin na ba niyang nagkamali siya? Sinagot ko ang tawag. Pabulong. Paulo? Paulo, si Maya. Nakausap ko na si Mama. Ang boses niya ay malamig. Walang bahid ng pag-aalala. Binigyan ka na niya ng pera, kaya tama na ang drama. Napatahimik ako. Drama? Ang muntik na pagkawala ng anak namin ay drama lang sa kanya? May dinner bukas sa bahay. Tuloy-tuloy niyang utos, parang kausap ang isang empleyado. Uuwi si Tita Esmeralda galing States. Gusto niyang makita ang buo at masayang pamilya natin. Isama mo si Maya. Siguraduhin mong magaling na siya bukas.
Ayokong may uubong bata sa hapagkainan. Paulo, hindi pa siya magaling. Kailangan niyang magpahinga. Sagot ko, pero parang hangin lang ang kausap ko. At Virel, pahabol niya, binabaliwala ang sinabi ko. Suotin mo yung lumang blue dress na binili ko nung anniversary natin 5 taon na ang nakakaraan. Huwag kang mag-iinarte o magpapabili ng bago. Ipakita mo kay tita na simple ka lang at masinop. Ayokong isipin nilang ginagastos mo ang pera ko sa luho. Namutla ako. Ang blue dress na yon, masikip na sa akin, luma na at kupas na ang kulay. Gusto niyang magmukha akong kaawa-awa sa harap ng mga kamag-anak niya para lalo akong magmukhang hindi karapat-dapat sa kanya, para lalo siyang magmukhang santo na nagtitiis sa asawang lusyang. Naintindihan mo ba? Bulyaw niya nang hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa anak ko, sa perang hawak ko, at sa refleksyon ko sa bintana ng ospital. Ang babaeng nakikita ko ay pagod, mugto ang mata, at duguan ng puso. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may bagong apoy na nagsisimulang sumindi. Oo, Paulo, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado na parang dagat bago bumagyo. Naiintindihan ko. Darating kami. Magiging perpekto ang lahat. Pinatay ko ang tawag. Gusto niya ng palabas? Bibigyan ko siya ng palabas. Gusto niyang makita ang asawang masinop? Ipapakita ko sa kanya. Pero hindi niya alam. Ang dadalo sa hapunan bukas ay hindi na ang asawang kayang apakan. Ang dadalo ay isang inang handa ng maningil. Hinalikan ko muli si Maya. Matulog ka na, anak. Bukas magsisimula ang ating pagbangon. Pagpasok ko sa aming bahay sa Dasmariñas Village, sinalubong ako ng katahimikan. Napakalaki ng bahay na ito. Puno ng mga mamahaling muebles, imported na carpet, at mga chandelier na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pero walang init. Walang buhay. Para akong pumasok sa isang mausoleo na gawa sa marmol at ginto. Inihihiga ko si Maya sa kanyang kwarto. Salamat sa Diyos at mahimbing na ang tulog niya, ang aircon ay humuhuni ng tahimik, malayo sa impyerno ng charity ward kanina. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, nangangakong ito na ang huling beses na mararanasan niyang maging kawawa. Nang masigurado kong ligtas ang anak ko, naglakad ako patungo sa silid na matagal nang ipinagbabawal ni Paulo na pakialaman ko, ang kanyang home office. Dito siya nagpapanggap na nagtatrabaho. Dito siya nagkukulong para kausapin ang kanyang mga kliyente, na alam kong si Selene lang naman. Binuksan ko ang pinto. Amoy alak at sigarilyo ang sumalubong sa akin. Kalat-kalat ang mga papel sa mesa. May mga basag na baso sa basurahan. Tanda ng kanyang pagka-iritable nitong mga nakaraang araw. Dumiretso ako sa dingding kung saan nakasabit ang aming wedding portrait. Sa litrato, nakayakap si Paulo sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pangako. Ako naman ay nakangiti. Ang nangiti ng isang babaeng handang ibigay ang lahat. Sinungaling. Bulong ko sa litrato. Hinawakan ko ang mabigat na frame at ibinukas ito palayo sa dingding. Sa likod ng aming matamis na kasinungalingan ay nakatago ang katotohanan. Isang maliit na kulay, abong safe. Wala ni isa man sa pamilya de la Cruz ang nakakaalam nito. Akala ni Paulo, siya ang naglagay ng safe na ito. Akala niya, siya lang ang may alam ng code. Pero nakalimutan na niya kung sino talaga ako bago ako naging Mrs. de la Cruz. Ako si Virele Santillan, at sa larong ito ng pera at kapangyarihan, ako ang gumawa ng rules. Pinaikot ko ang dial. Right 10, left 28, right 05. Ang kaarawan ng yumaong ama ko. Bumukas ang pinto ng bakal ng walang ingay. Sa loob, hindi pera o alahas ang nakatago, kundi isang itim na telepono at isang makapal na folder. Kinuha ko ang telepono. Matagal na itong patay, pero nang pindutin ko ang power button, mabilis itong nabuhay. Isa lang ang number na nakasave dito.
Tinawagan ko ito. 2 ring lang. Sumagot na agad ang kabilang linya. Ma'am Birele, ang boses ay baritono, kalmado at puno ng respeto. Si Esteban Roxas, ang aking kababata, ang aking abogado, at ang tanging tao na nakakaalam na ang simpleng may bahay ni Paulo ay ang tunay na may-ari ng Santillan Trust. Esteban, sagot ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig tulad kanina sa ospital. Ito na ang boses na sanay magpatakbo ng bilyon-bilyong piso. Pumunta ka dito. Ngayon na. Masusunod, ma'am. Nasa subdivision na ako. Hindi nagtagal. Narinig ko ang tunog ng doorbell. Pinapasok ko siya. Hindi sa main door para hindi makita ng mga katulong, kundi sa side entrance. Pagpasok ni Esteban sa office, agad siyang yumuko bilang paggalang. Nakasuot siya ng simpleng polo barong, malinis tignan, at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at seryoso. Wala siyang dalang regalo o bulaklak, kundi isang laptop at mga dokumento. Iyan ang gusto ko kay Esteban. Trabaho kung trabaho. Kamusta si Maya? Ang una niyang tanong. Hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa kumpanya. Ligtas na siya, sagot ko. Naupo ako sa swivel chair ni Paulo. Ang upuang pakiramdam ni Paulo ay trono niya. Pero ang pasensya ko, patay na. Simulan na natin, Esteban. Ano ang estado ng pamilyang ito? Binuksan ni Esteban ang laptop at iniharap sa akin. Ang mga numero sa screen ay puro pula. Gaya ng hinala mo, ma'am. Bangkarote na ang De La Cruz Ventures sa papel. Paliwanag ni Esteban, ang boses ay direkta. Ang lahat ng kita na ipinagmamalaki ni Paulo sa social media ay galing lang din sa mga shell companies na pinondohan mo ng palihim gamit ang trust fund. Sa madaling salita, ikaw ang nagpapasweldo sa sarili mong asawa para magmukha siyang successful. Napapikit ako. Alam ko yon. Ginawa ko yon para sa ego niya, para hindi siya ma-insecure. Pero anong isinukli niya? At may mas malala pa, dagdag ni Esteban, at dito nagbago ang tono niya. Naging mas mabigat. Dahil pinutol mo ang cash flow nung 1 linggo, nataranta si Paulo para matustusan ang lifestyle ni Celine at ang paparating na charity ball. Isinangla niya ang bahay na ito sa isang private lender. Nanlaki ang mata ko. Ang bahay na ito? Ang pamana ng lola ko? Opo. Isinangla niya ng 50 milyong piso at ang interes ay tumutubo araw-araw. Ibinigay niya ang kalahati kay Celine para sa investment daw sa isang resort project na base sa investigasyon ko ay hindi naman nag-e-exist. Ang pera ay nasa personal account ni Celine sa Cayman Islands. Natahimik ako. Ang galit na naramdaman ko kanina ay nag-ibang anyo. Hindi na ito apoy, yelo na ito. Malamig, matigas, at nakakamatay. Isinangla niya ang bubong sa ulo ng anak niya para sa luho ng kabit niya. Kung hindi ako kikilos, sa susunod na buwan, palalayasin kami dito ng mga pinagkautangan niya. Gusto mo bang bayaran ko na ang utang, ma'am? Tanong ni Esteban. Handa nang mag-transfer ng pondo. Isang pirma mo lang. Malilinis ang titulo. Huwag. Mabilis kong sagot. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang hardin na dati kong inaalagaan. Pero ngayon ay pinabayaan na ng mga hardinero dahil hindi sila sinuswelduhan ni Paulo. Hayaan mong lumobo ang interes. Utos ko. Hayaan mong isipin ni Paulo na mayaman pa siya. Hayaan mong gastusin ni Celine ang huling sentimo. Lumingon ako kay Esteban. Nakita ko ang gulat sa mukha niya, pero nandoon din ang paghanga. Ihanda mo ang mga papeles para sa charity ball, Esteban. Gusto kong maging perfect ang lahat. Sa gabing iyon, hindi lang ako basta dadalo bilang asawa. Sa gabing iyon, maniningil ang Santillan. Tumango si Esteban at isinara ang laptop. Masusunod, ma'am. Welcome back. Nang makaalis siya, naiwan akong mag-isa sa opisina. Hinaplos ko ang pangalan ni Paulo sa kanyang nameplate na gawa sa tanso, Paulo de la Cruz, CEO. Kinuha ko ito
at inihulog sa basurahan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay musika sa aking pandinig. Enjoyin mo ang huling linggo mo. CEO, bulong ko sa hangin. Dahil pagkatapos ng Sabado, kahit ang pangalan mo, hindi na sayo. Nakasuot ako ng kupas na asul na bestida. Ang tela ay manipis na at medyo masikip sa bandang tiyan. Ito ang gusto ni Paulo. Ang magmukha akong kaawa-awa. Isang dekorasyon na nagpapaalala sa lahat kung gaano siya kabait. Dahil tiyatsiyagain niya ang isang tulad ko. Nakatayo ako sa gilid ng dining area habang isa-isang dumarating ang mga bisita. Naroon si Tita Esmeralda na galing States, puno ng ginto ang leeg. Naroon si Doña Corazon na abala sa pag-uutos sa mga katulong. At syempre, ang huling dumating na parang siya ang may-ari ng bahay, si Celine. Good evening everyone, bati ni Celine. Humahalakhak habang kumakapit sa braso ni Paulo. Sorry we're late. Kakatapos lang ng meeting namin para sa resort project. Umupo siya sa tabi ni Paulo sa pwestong dapat ay para sa akin. Walang imik akong naupo sa dulo ng mesa, malapit sa kusina, parang isang yaya na nakisalo lang. Napakaganda mo naman ni Iha. Puri ni Doña Corazon kay Celine. Buti pa ang business partner ng anak ko, mukhang disente. Hindi tulad ng iba dyan, sabay irap sa akin. Mukhang galing sa palengke. Nagtawanan sila ng mahina. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, pero pinanatili kong nakababa ang aking tingin. Sige lang, tumawa kayo. Sinimulan na ang hapunan. Habang hinihiwa nila ang steak na binili, gamit ang inutang na pera, tumayo ako para magsilbi ng alak. Inasahan ni Paulo ang paborito niyang mamahaling Cabernet Sauvignon na nagkakahalaga ng libo-libo kada bote. Dahan-dahan kong binuksan ang bote at sinalinan ang baso niya. Nang tikman niya ito, agad na kumunot ang noo niya at halos ibuga ang iniinom. Ano to? Bulyaw niya. Sabay bagsak ng baso sa mesa. Muntik nang tumalsik ang laman nito sa puting mantel. Virele, anong klaseng basura ang pinapainom mo sa amin? Suka ba ito? Yumuko ako. Ang boses ko ay nanginginig sa takot na peke. Pasensya na, Paulo. Yan na lang kasi ang pinakamura sa supermarket. Sabi mo kasi magtipid ako dahil gipit tayo. Natigilan si Tita Esmeralda at napatingin kay Paulo. Gipit? Akala ko ba ang laki ng kinikita ng kumpanya mo, Paulo? Namutla si Paulo. Napatingin siya kay Celine na biglang naging abala sa pagkain. Ano po, tita? Mabilis na palusot ni Paulo. Pinandilatan ako ng mata. Masyado lang talagang kuripot si Virele. Alam niyo naman, lumaki sa hirap kaya hindi marunong pumili ng magandang alak. Don't worry, marami tayong pera. Oo naman, sabat ni Celine. Itinaas ang kanyang baso kahit namumurahin ng laman. In fact, kaka-approve lang ng budget para sa Alta Luna Resort. Siguradong milyon-milyon ang babalik na profit sa atin. Tumingin ako kay Celine. Ang mga mata ko ay kunwaring puno ng paghanga. Wow, ang galing niyo naman po, Ma'am Celine. Buti pa kayo. Marunong sa negosyo. Ako kasi, taga-pirma lang ng tseke kapag inuutos ni Paulo. Ngumiti si Celine ng mapang-asar. Well, Virel, hindi naman lahat ay pinanganak na may talent. Ang iba, pinanganak lang para maging supporter. Sa ilalim ng mesa, kinuyom ko ang aking kamao. Supporter? Ako ang source, tanga. Ang perang ipinagmamalaki mong budget para sa resort ay galing sa utang na papatay sa inyo. Ikaw ang palaka na dahan-dahan kong niluluto sa kumukulong tubig at hindi mo man lang namamalayan na naiinitan ka na. Natapos ang hapunan nang puro papuri kay Celine at panghahamak sa akin. Nang magsimula silang mag-dessert, tumayo ako para kumuha ng tubig sa kusina. Sumunod sa akin si Paulo. Pagkasara ng pinto ng kitchen, nawala ang nangiti sa mukha niya. Hinablot niya ang braso ko ng mahigpit
Bumaon ang mga kuko niya sa balat ko. Anong palabas yon sa alak? Gigil na bulong niya. Ang mukha niya ay sobrang lapit sa akin na naaamoy ko ang baho ng mumurahing alak sa hininga niya. Pinapahiya mo ba ako kay Tita Esmeralda? Wala naman talaga tayong budget, Paulo. Sagot ko, pilit na inaalis ang pagkakahawak niya. Wala tayong budget dahil ang tanga mo humawak ng pera. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Ang tunog ng palad niya sa mukha ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Napahawak ako sa counter para hindi matumba. Mahapdi, masakit, pero hindi ako umiyak. Sanay na ako sa sakit ng katawan. Ang hindi ko matanggap ay ang sakit ng pagtataksil. Ayusin mo ang sarili mo, duro niya sa akin. Maglabas ka ng dessert at siguraduhin mong nakangiti ka. Kung hindi, palalayasin kita ngayong gabi rin. Tumalikod siya at bumalik sa dining area. Nagpalit agad ng anyo mula sa demonyo pabalik sa pagiging mabuting asawa. Naiwan akong nakahawak sa pisngi ko. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Doon ko napansin ang bahagyang paggalaw ng pinto ng servants' quarters sa dulo ng kusina. Sumilip ang isang maliit na ulo. Si Maya. Nakatayo ang anak ko sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng takot at luha. Nakita niya ang lahat. Nakita niyang sinaktan ako ng tatay niya. Lumapit ako sa kanya agad at lumuhod. Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi niya makita ang marka sa mukha ko. Shh, anak. Huwag kang iiyak. Bulong ko sa tenga niya, habang nararamdaman ko ang pagkabasa ng damit ko sa luha niya. Bad si Daddy. Hikbi ni Maya. Ayoko na sa kanya, Mami. Alis na tayo. Humiwalay ako sa yakap at hinawakan ang mukha ng anak ko. Tinitigan ko siya sa mata. Wala na ang inosenteng saya ng isang bata. Pinalitan na ito ng takot at puot. Ito ang kasalanang hindi ko mapapatawad kay Paulo. Kinuha niya ang pagkabata ng anak ko. Alis tayo, anak. Pangako ko sa kanya. Ang boses ko ay matatag at buo. Pero hindi tayo alis na talunan. Kukunin muna natin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Konting tiis na lang. Ipinapangako ko. Ito na ang huling beses na makikita mong umiyak si Mami. Tumayo ako at inayos ang aking buhok. Pinunasan ko ang luha ni Maya at pinabalik siya sa kwarto. Pagkatapos ay kinuha ko ang tray ng dessert. Mango float, matamis, malambot, nakakaakit. Pero sa loob-loob ko, ang inihahain ko sa kanila ay hindi matamis. Ito ay ang huling hapunan ng mga kondenado. Lumabas ako ng kusina na may pekeng ngiti sa labi. Sige, Paulo, saktan mo pa ako. Dahil sa bawat pasa na iniiwan mo, lalo lang tumitibay ang ebidensya na magbabaon sa'yo sa kulungan. Ilang araw matapos ang hapunan, nagsimula nang gumalaw ang mga piyesa sa aking chessboard. Hindi ko kailangang sumugod. Ang kailangan ko lang gawin ay manood habang unti-unting gumuho ang mundo ni Paulo, isang mundong itinayo sa pundasyon ng aking pera at kanyang kayabangan. Nasa sala ako, nagtutupi ng mga damit ni Maya, nang biglang bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Paulo, gusot ang mamahaling suit at halos umuusok ang ilong sa galit. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang kanyang anino, ang kanyang konsensya na matagal nang patay, si Selene. Walang kwenta! Sigaw ni Paulo sabay hagis ng kanyang cellphone sa sofa. Tumalbog ito at bumagsak sa paanan ko. Bakit declined ang card ko? Platinum yon! Unlimited credit limit. Nanatili akong kalmado. Alam ko kung bakit. Dahil kaninang umaga, bilang trustee ng Santillan Trust na siyang nag-i-issue ng guarantee sa bangko, ipina-freeze ko ang lahat ng credit lines na nakapangalan sa De La Cruz Ventures. Babe, calm down, ani Celine. Pero halata sa boses niya ang iritasyon. Nakakahiya kanina sa restaurant.
Pinatinginan tayo ng mga waiter nang sabihin nilang insufficient funds. Akala tuloy nila, wala tayong pambayad sa lobster. Tumingin sa akin si Paulo. Ang mga mata ay nanlilisik na parang ako ang may kasalanan. Ikaw, may ginalaw ka ba sa mga accounts? Tumayo ako at pinulot ang cellphone niya. Inabot ko ito sa kanya ng dahan-dahan. Paulo, paano ko gagalawin ang accounts mo? Wala naman akong access, di ba? Sabi mo, huwag akong makikialam sa pera ng kumpanya. Natigilan siya. Tama nga naman. Siya ang nagtanggal sa akin ng access para hindi ko makita ang mga magastos niya kay Celine. Ngayon, ang sarili niyang patakaran ang bumibitag sa kanya. Baka naman system error lang, sabi ko. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. O baka naubos na talaga ang pondo dahil sa dami ng nilalabas mong pera para sa project niyo ni Ma'am Celine. Imposible! Singal ni Celine. Ang daming investors ang nakapila. Baka sinadya ng bangko na iharas kami. Habang nagtatalo sila, tumunog ang landline sa gilid ng sala. Sagutin mo yan, utos ni Paulo sa akin. Lumapit ako at inangat ang telepono. Hello, De La Cruz Residence. Ang boses sa kabilang linya ay matinis at pamilyar. Ang billing department ng ospital kung saan nakakonfine pa rin si Doña Corazon para sa kanyang check-up na ginawa na niyang bakasyon. Ma'am, tumatawag po kami regarding sa bill ni Mrs. Corazon de la Cruz. Sabi ng staff, medyo masungit. Yung check po na galing sa anonymous sponsor na laging nagbabayad. Tumalbog po. Kailangan niyo pong mag-settle ng 200,000 piso. Ngayon din, mapipilitan kaming ilipat siya sa regular ward. Napangiti ako ng lihim. Ang anonymous sponsor ay walang iba kundi ako. Pinutol ko na ang supply. Ganun ba? Sagot ko ng malakas para marinig ni na Paulo. Sige, sasabihin ko sa asawa ko. Wala daw kasing pondo ang check. Binaba ko ang telepono at humarap sa kanila. Tumalbog daw ang check para sa ospital ni Mama. Kapag hindi nabayaran ngayon, palalabasin siya sa VIP suite. Ano? Napasabunot si Paulo sa buhok niya. Sunod-sunod na dagok. Walang credit card, walang pambayad sa ospital. Ang pader ng kanyang kayamanan ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Lumapit si Celine kay Paulo at bumulong, pero sapat ang lakas para marinig ko. Paulo, baka hinahabol na tayo ng creditors. Kailangan nating protektahan ang assets mo. Yung shares mo sa kumpanya, yung mga properties. Baka makuha nila kapag nag-file ng bankruptcy. Ito na ang pagkakataon ko. Pumunta ako sa kwarto at kinuha ang folder na inihanda ni Esteban. Pagbalik ko, nag-aalalang mukha ang ipinakita ko kay Paulo. Paulo, sabi ko ng mahinahon. Narinig ko ang sinabi ni Ma'am Celine. Tama siya. Baka manganib ang kabuhayan natin. Inilatag ko ang mga dokumento sa mesa. Ano to? Tanong niya. Hinihingal pa sa stress. Deed of transfer for safekeeping, paliwanag ko, gamit ang mga terminong alam kong magugustuhan ng ego niya. Ilipat mo muna ang legal ownership ng bahay at ng personal shares mo sa pangalan ni Maya. Dahil menor de edad siya, hindi ito pwedeng habulin ng mga bangko o creditors. Ikaw pa rin ang magmamando. Pero sa papel, kay Maya nakapangalan para safe. Kinuha ni Celine ang papel at binasa kunwari. Smart move, babe. Gawin nating dummy owner ang anak mo para hindi makuha ng bangko ang yaman natin. Tumingin si Paulo sa akin nagdududa. Ikaw ang nag-isip nito? Si Esteban, yung kaibigan kong abogado. Tinulungan niya ako kasi ayoko namang mawalan ng mana si Maya. Sagot ko, nakayuko. Pirmahan mo na, Paulo, para maprotektahan ang future. Niyo ni Celine. Ang huling mga salita ay pain. Alam kong ang iniisip niya ay ang future nila ng kabit niya. Mabilis na kinuha ni Paulo ang ballpen. Hindi na niya binasa ang fine print. Hindi niya nakita ang clause sa page 3 na nagsasabing
Full distinct management rights are explicitly transferred to the minor's legal guardian trustee, Vireles Santillan de la Cruz. Sa madaling salita, sa oras na pumirma siya, ibinibigay niya sa akin ang kapangyarihan na palayasin siya sa kumpanya at sa bahay na ito anumang oras ko gustuhin. Ang tunog ng ballpen na gumuguhit sa papel ay parang tunog ng rehas na sumasara. Scratch, scratch, tapos na. Ayan, sabi ni Paulo, sabay hagis ng papel sa akin. Itago mo yan at gawan mo ng paraan ang ospital ni Mama. Magbenta ka ng alahas o gumawa ka ng paraan, basta ayusin mo. Kinuha ko ang dokumento at niyakap ito sa dibdib ko. Masusunod, Paulo, aayusin ko ang lahat. Tumalikod ako para itago ang nangiti sa aking mga labi. Hindi niya alam, hindi ang ospital ni Mama ang aayusin ko. Ang aayusin ko ay ang buhay namin ni Maya na wala siya. Nang gabing iyon, habang nag-aaway si Paulo at Selene sa kabilang kwarto dahil sa nawawalang pondo, nakaupo ako sa tabi ng bintana kasama si Maya. Mami, bakit po maingay si Daddy? Tanong ng anak ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Wala yon, anak. May mga bagay lang na nasisira dahil lumana at bulok. Pero huwag kang mag-alala. Papalitan natin lahat ng bago. Tumingin ako sa labas. Ang buwan ay nagtatago sa ulap. Parang hiya sa mga nangyayari sa bahay na ito. Pero ako, hindi ako nahihiya. Handa na ako. Isang pirma na lang ang kulang at ang charity ball na ang magsisilbing entablado ng kanyang pagbagsak. Ang bitak sa salamin ay hindi na maayos at sa pagkakataong ito, hindi ako ang masusugatan sa mga bubog. Ang kasakiman ay parang isang butas na timba. Kahit gaano karaming tubig ang ibuhos mo, hinding-hindi ito mapupuno. Iyan ang nakikita ko ngayon habang pinapanood ko si Selene at Paulo sa sala. Nagbubulungan na parang mga kriminal na nagpaplano ng kanilang susunod na misyon. Kunwari ay nagwawalis ako sa gilid, pero ang totoo, ang bawat senses ko ay nakatuon sa kanila. Babe, listen to me. Pangungumbinsi ni Selene, hinihimas ang braso ni Paulo. Yung pondo sa Santillan Trust? Tulog na pera yon. Walang nagbabantay. Kung i-divert natin ang 50 milyon para sa development cost ng resort, hindi nila mapapansin. Mababawi din natin yon kapag kumita na. Napahinto ako sa pagwawalis. 50 milyon. Iyan ang halagang gusto nilang nakawin. Ang perang nakalaan sana para sa scholarship ng daan-daang estudyante. Gusto niyang lustayin para sa isang resort na hindi naman totoo. Sigurado ka ba, Celine? Nag-aalalang tanong ni Paulo. Kitang-kita ko ang pawis sa noo niya. Baka ma-audit tayo. Baka malaman ng board. Anong audit? Ikaw ang CEO, Paulo. Tumawa si Celine, isang tawang puno ng panghahamak sa kahinaan ng asawa ko. At saka, deserve natin to. Ilang taon ka nang nagpapakahirap sa kumpanyang to. Kailangan natin ng break. Isipin mo, Europe tour pagkatapos ng charity ball. Paris, Milan, London, tayong dalawa lang. Europe. Habang ang anak niya ay halos walang pambili ng gamot, ang tatay niya ay nagpaplano ng bakasyon sa Paris kasama ang kabit. Huminga ng malalim si Paulo. Tila nakumbinsi ng pangako ng luho. Sige, gagawin ko ang transfer bukas. Pero siguraduhin mong malinis ang paper trail. Ngumiti ako ng mapait habang nakatalikod. Gawin mo, Paulo. Pirmahan mo ang sarili mong sentensya. Kinabukasan, habang nasa opisina si Paulo, tumunog ang aking burner phone, si Esteban. Ma'am, bungad niya, seryoso ang boses. May pumasok na request sa system. Fund transfer na nagkakahalaga ng 50 milyong piso papunta sa isang account sa Cayman Islands na nakapangalan sa Dummy Corporation ni Celine Marquez. Ang justification ay Emergency Construction Fund.
A-approve ba natin? Ito na ang sandali ng katotohanan. Kung pipigilan ko ito ngayon, maililigtas ko ang pera, pero makakatakas si Paulo sa kasong kriminal. Kung hahayaan ko ito, magiging ganap na siyang magnanakaw. Tumingin ako sa picture ni Maya sa aking wallet. Ang mukha ng anak ko ang nagbigay sa akin ng lakas. I-approve mo, Esteban. Utos ko, ang boses ko ay matigas pa sa bato. Pero lagyan mo ng digital tracker ang pera. Gusto kong malaman kung saan gagastusin ni Celine ang bawat sentimo. At isave mo ang transaction log kung saan makikita ang digital signature ni Paulo. Iyan ang magiging pako sa kabaong niya. Copy, Mom. The trap is set. Kinagabihan, umuwi si Paulo na may dalang kakaibang sigla. Para siyang nanalo sa loto. May dala pa siyang bouquet ng bulaklak, hindi para sa akin, kundi nakalagay sa vase sa center table para daw gumanda ang mood ng bahay. Virele, tawag niya sa akin. Ipagluto mo ako ng steak, yung medium rare. May sineselebrate ako. Sumunod ako ng walang imik. Habang nagluluto ako, naamoy ko ang pabango niya. May halong amoy ng mamahaling leather at pambabaing pabango na hindi akin. Nang matapos silang kumain, dahil dumating na naman si Selene para makiselebrate, ako ang nagligpit ng pinagkainan. Ako rin ang nag-asikaso ng mga maruruming damit ni Paulo na iniwan niya sa banyo. Habang kinakapkapan ko ang bulsa ng kanyang slacks, bago ilagay sa washing machine, may naramdaman akong papel. Isang resibo. Binuklat ko ito sa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa laundry area. Cartier Greenbelt. Item. Diamond Solitaire Necklace. Price, 2,500,000 piso. Paid via bank transfer. 2,000,000 at kalahati. Isang kwintas. Napahawak ako sa leeg ko. Wala akong suot na kahit ano. Ibinenta ko na ang huli kong kwintas noong nakaraang buwan para bayaran ang tuition ni Maya. Tinitigan ko ang resibo. Nanginginig ang kamay ko hindi sa galit, kundi sa sakit. Ang perang ninakaw niya kaninang umaga mula sa pondo ng mga scholars ay naging kwintas na ngayon sa leeg ng babaeng sumira sa pamilya namin. Biglang pumasok si Maya sa laundry area, bit-bit ang kanyang paboritong teddy bear, natastas na ang tahi sa braso. "Mommy," sabi niya sa maliit na boses, "pwede po ba tayong bumili ng bagong school shoes? Masakit na po kasi sa paa yung luma ko. Butas na po ang swelas." Tinago ko agad ang resibo sa bulsa ng aking duster at lumuhod para pantayan ang anak ko. Tiningnan ko ang sapatos niya sa gilid ng pinto. Lumana, pudpod, at nakanganga na ang gilid. Ang asawa ko, bumili ng kwintas na 2,000,000 para sa kabit. Pero ang anak niya, naglalakad sa butas na sapatos. Niyakap ko si Maya ng mahigpit. Sobrang higpit na parang gusto kong ipasok siya pabalik sa tiyan ko para protektahan sa lupit ng mundo. "Bibili tayo, anak," bulong ko, habang tumutulo ang luha ko sa balikat niya. Bibili tayo ng pinakamagandang sapatos at ipinapangako ko ang mga taong nagpaiyak sa atin. Sila naman ang lalakad nang walang sapin sa tinik. Tumayo ako pagkatapos patulugin si Maya. Kinuha ko ang aking cellphone at tinext si Esteban. "Huli na ang isda. Nasa akin ang ebidensya ng paglustay. Nakuha mo ba ang bank records?" Sumagot agad si Esteban. "Confirmed, ma'am. Nasa account na ni Celine ang pera. At base sa resibong nakuha mo, ginagamit na niya ito for personal luxury, qualified theft at estafa. Kulong ang aabutin nila." "Good," reply ko. "Ihanda mo ang warrant, pero huwag mo munang iserve. Gusto ko silang mahuli sa akto. Sa gabi ng charity ball. Doon natin tatapusin ang lahat." Bumalik ako sa kwarto namin. Natutulog na si Paulo, humihilik ng malakas. Panatag ang loob na akala niya ay naisahan niya ang mundo. Tinignan ko siya sa huling pagkakataon bilang asawa. Mula ngayon, isa na lang siyang target. "Matulog ka ng mahimbing, Paulo.
Bulong ko sa dilim. Dahil paggising mo, bangungot na lang ang natitira sa'yo. Ito ang araw na pinakahihintay ni Maya sa buong taon, ang kanyang ikawalong kaarawan. Walang clowns, walang magicians, walang malaking party sa hotel tulad ng mga anak ng kaibigan ni Paolo. Ang tanging hiling lang ng anak ko ay kumpleto kami. 8:00 na ng gabi. Nakahain sa mesa ang niluto kong spaghetti at ang maliit na chocolate cake na binaki ko kaninang hapon. Nakasuot si Maya ng kanyang paboritong pink na damit, nakaupo sa harap ng cake at nakatingin sa pintuan. "Mommy, darating po ba talaga si Daddy?" Tanong niya sa ikasampung pagkakataon. Ngumiti ako, kahit na parang pinipiga ang puso ko. "Oo naman anak, baka na-traffic lang si Daddy. Alam mo naman, busy siya sa work para sa future natin." Sinungaling ako. Alam ko kung nasaan si Paolo. Nakita ko sa Instagram story ni Celine kanina. Nasa isang wine tasting event sila. Sa BGC nagtatawanan, walang pakialam sa mundong iniwan nila sa bahay. Biglang tumunog ang doorbell. Lumiwanag ang mukha ni Maya. "Si Daddy!" Sigaw niya at tumakbo papunta sa pinto. Sumunod ako, nagdarasal na sana. Kahit ngayon lang, naalala ni Paolo ang anak niya. Pero pagbukas ng pinto, hindi si Paolo ang tumambad sa amin. Si Esteban. May dala siyang isang malaking paper bag at isang box ng pizza. Nakangiti siya, pero nakita ko ang lungkot sa mata niya nang makita niyang kaming dalawa lang ni Maya ang sumalubong sa kanya. "Tito Esteban!" Bati ni Maya, medyo disappointed pero nakuha pa ring ngumiti. "Happy birthday, princess!" Bati ni Esteban lumuhod para pantayan si Maya. "Sorry ha, hindi si daddy mo ang nagbukas ng pinto, pero may pinadala siya." Tumingin sa akin si Esteban. Alam kong nagsisinungaling siya para hindi masaktan ng bata. "Talaga po?" Tanong ni Maya. "Oo naman," sagot ni Esteban, sabay abot ng paper bag. Sabi niya, ibigay ko daw ito sa'yo dahil baka gabihin siya sa meeting. Binuksan ni Maya ang regalo. Nanlaki ang mga mata niya. Sa loob ng kahon ay ang pares ng sapatos na hinihiling niya sa akin nung nakaraan. Kulay itim na school shoes, makintab, matibay at may maliit na ribbon sa gilid. "Wow! Ang ganda!" Sigaw ni Maya at sa sobrang tuwa ay niyakap niya si Esteban. "Thank you, Tito. Thank you po." Nagkatinginan kami ni Esteban. Alam kong siya ang bumili niyon, gamit ang sarili niyang pera. "Salamat, Esteban." Bulong ko habang naghahapunan kami. Si Esteban ang pumuno sa upuan ni Paolo. Siya ang nakinig sa mga kwento ni Maya tungkol sa school. Siya ang pumalakpak ng hipa ni Maya ang kandila. "Anong wish mo, anak?" Tanong ko bago niya hipa ng apoy. Pumikit si Maya ng mariin. "Wish ko po, sana laging nakangiti si Mommy. At sana hindi na laging galit si Daddy." Natahimik kami sa mesa. Ang wish ng isang musmos na bata ay hindi laruan, kundi kapayapaan. Pinigilan ko ang pagpatak ng luha ko. "Hipan mo na, anak. Dahil tutuparin ni Mommy ang wish mo." Nang makatulog na si Maya, hinatid ko si Esteban sa labas. "Handa na ang lahat para sa Sabado," sabi ni Esteban sa mahinang boses habang nakatayo kami sa gate. "Nasa akin na ang mga affidavits. Ang warrant, naka-standby na. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Virelli? Sa oras na gawin natin ito, wala nang balikan. Masisira ang pangalan ng asawa mo habang buhay." Tumingin ako sa bintana ng kwarto ni Maya. Ang pangalan niya ay matagal nang sira, Esteban. Ang tinatapos ko lang ay ang panloloko niya. Para sa anak ko, handa akong maging kontrabida sa kwento ng iba. Basta ako ang bayani sa paningin niya. Tumango si Esteban. Humawak saglit sa balikat ko bilang pagdamay at umalis. Papasok na sana ako ng bahay nang biglang humarurot ang sasakyan ni Paolo papasok sa garahe. Muntik na akong mahagip. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Paolo. Giwang-giwang. Amoy alak siya. At amoy na amoy ko ang pambabaeng pabango na kumapit sa damit niya.
Ang parehong amoy na nasa unan niya gabi-gabi. Sino yon? Bulyaw niya turo sa papalayong sasakyan ni Esteban. Lalaki mo? Ha? Lumapit siya sa akin at dinuro ako. Kaya pala ang tapang mo na, ha? May kinekerengkeng ka na palang abogado. Kaibigan ko siya, Paulo. Sagot ko ng mahinahon, kahit gusto ko na siyang sampalin. Bumisita siya para sa birthday anak mo, na kinalimutan mo. Birthday? Natigilan siya saglit, parang pilit inaalala. Tapos ay tumawa siya ng mapakla. Birthday. Yun lang, ang dami niyang drama. Pwede namang bumili ng cake bukas. Pumasok siya sa loob ng bahay, diretso sa dining area, kung saan nakaiwan pa ang platong pinagkainan ni Maya at ang kalahating cake. Ang kalat! Sigaw niya. Sa isang kumpas ng kamay, tinabig niya ang lamesa. Dumulas ang cake. Bumagsak ito sa sahig. Ang chocolate icing ay kumalat sa tiles, kasama ang mga pinggan na nabasag, at lumikha ng matinis na tunog sa katahimikan ng gabi. Napapikit ako. Ang cake na binake ko, ang huling simbolo ng selebrasyon ng anak ko. Linisin mo yan. Utos ni Paulo, hindi man lang tumitingin sa ginawa niya. Humarap siya sa akin. Ang mga mata ay mapungay sa alak, pero puno ng kayabangan. At makinig ka, Virel. Sa Sabado, sa charity ball ng Santillan Trust, huwag kang aasa na isasama kita. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri. Si Celine ang isasama ko. Siya ang ipapakilala ko bilang bagong VP ng Finance. Siya ang nababagay sa mundo ko, hindi ikaw na amoy kusina. Manatili ka dito at alagaan mo ang anak mo. Yan lang naman ang silbi mo, di ba? Tinalikuran niya ako at umakyat sa taas. Iniiwan ako sa gitna ng nagkalat na cake at bubog. Tinignan ko ang hagdan kung saan siya umakyat. Wala na akong naramdamang sakit. Wala na rin akong naramdamang galit. Ang natira na lang ay isang malalim at payapang desisyon. Lumuhod ako at nagsimulang pulutin ang mga bubog. Hindi ako umiiyak. Sige, Paulo, isama mo siya. Ipakilala mo siya. Dahil sa gabing iyon, sa entabladong pinapangarap nyo, hindi ko kayo sasamahan bilang asawa. Sasalubungin ko kayo bilang ang may-ari. At sisiguraduhin kong ang pagbagsak nyo ay mas maingay pa sa pagkabasag ng mga platong ito. Maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, inilabas ko na si Maya sa bahay. Habang himbing na natutulog si Paulo at ang kanyang hangover, dahan-dahan kaming umalis. Dinala ko ang anak ko sa bahay ni Nanay Puring sa Laguna, ang aming dating mayordoma na tinanggal ni Doña Corazon dahil masyadong matanda na. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Magpapakabait ka dito, anak. Bulong ko habang inaayos ang buhok ni Maya. Babalikan ka ni Mami. Pagbalik ko, maayos na ang lahat. Niyakap ako ni Nanay Puring. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alam niya ang laban na susuungin ko. Ako na ang bahala sa kanya, Virele. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ipaghiganti mo ang sarili mo. Nang makabalik ako sa Maynila, hindi ako umuwi sa Dasmariñas. Dumiretso ako sa isang private suite sa Shangri-La kung saan naghihintay ang aking team. Tapos na ang pagiging manang Virele. Tapos na ang pagsusuot ng mga damit na masikip at kupas para lang maparamdam kay Paulo na siya ang hari. Sa harap ng malaking salamin, hinubad ko ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na ito ay naging posas sa loob ng 10 taon. Nang ilapag ko ito sa mesa, naramdaman ko ang paggaan ng aking kamay at ng aking puso. Ma'am, handa na po ang gown, sabi ng stylist na kinuha ni Esteban. Isinuot ko ang damit. Hindi ito pula tulad ng kay Celine na sumisigaw ng atensyon. Ito ay kulay midnight blue, gawa sa purong seda na bumabalot sa aking katawan ng perpekto. Disente, elegante, pero may awtoridad. Ang mga brilyante sa aking leeg at tenga ay hindi galing sa nakaw na pondo, kundi mula sa koleksyon ng aking yumaong ina. Tunay,
mabigat, at walang bahid ng dumi. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi ang asawang umiiyak sa charity ward. Ang nakikita ko ay si Birel Santillan. Matapang, matalino, at handa ng maningil. Samantala, sa bahay namin sa Dasmariñas, nagsisimula ng gumalaw ang tadhana. Ayon sa report ng aking private investigator, nagising si Doña Corazon na mainit ang ulo. Hinahanap niya ako para sigawan, para utusang magluto, pero wala ako. Dahil sa hinala na baka tinakbo ko ang pera ng pamilya, ang perang wala naman talaga sila. Pumasok si Doña Corazon sa kwarto namin. Hinalughog niya ang mga cabinet ko. Wala siyang nakitang alahas o pera. Ang nakita lang niya ay mga lumang damit, pero hindi siya tumigil. Napansin niya ang litrato namin ni Paulo sa dingding na medyo tabingi. Dahil sa likas na pagkamausisa at kasakiman, ginalaw niya ito. Bumungad sa kanya ang safe. Bukas ito at walang laman. Sa loob ng safe, may naiwan na lang na isang piraso ng papel. Isang note na sadyang iniwan ko para sa kanila. Kinuha ito ni Doña Corazon. Nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang nakasulat. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Naramdaman niya ang panganib. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Paulo. Nasa hotel na si Paulo noon, naghahanda kasama si Celine. Nagtatawanan sila habang inaayos ni Celine ang kanyang necktie. "Babe, you look like a billionaire," puri ni Celine, sabay halik sa pisngi ni Paulo. "I am a billionaire thanks to you," sagot ni Paulo ng may kayabangan. Biglang tumunog ang cellphone ni Paulo. "Si Mama," irap ni Paulo. "Ano na naman kaya ang kailangan nito?" Sinagot niya ang tawag ng padabog. "Ma, what is it?" "Busy kami. Papunta na kami sa venue." "Paulo!" Sigaw ni Doña Corazon sa kabilang linya. Ang boses ay basag sa takot. "Wala dito si Virele. Wala din ang bata. At ang safe sa kwarto nyo, bukas, walang laman. Paulo, nilimas niya ang lahat." Tumawa lang si Paulo ng malakas. "Ma, relax. Walang alam sa pera si Virele. At anong lilimasin niya? Ako ang may hawak ng accounts. Baka naglayas lang yon dahil nagdrama. Hayaan mo siya. Mas maganda ngayon para wala nang sagabal mamaya." "Pero Paulo." "Ma, tama na. Huwag mong sirain ang gabi ko. Magkita na lang tayo sa ball." Pinatay ni Paulo ang tawag. Tumingin siya kay Celine at ngumisi. Nag-iinarte na naman ang asawa ko. Umalis daw. Ngumiti si Celine ng malawak. "Perfect. Di solo na natin ang spotlight. Wala nang epal." Hindi nila alam. Ang pag-alis ko ay hindi pagsuko. Ito ay ang pag-atras ng tubig bago dumating ang tsunami. Sa loob ng limo na naghihintay sa akin, katabi ko si Esteban. Hawak niya ang iPad na konektado sa malaking screen ng venue. "Nakahook up na tayo sa main system, ma'am," ulat ni Esteban. "Sa oras na umakyat ka sa stage, ikaw na ang may control sa lahat ng audio at video. Ang mga bank transfers ni Paulo, ang CCTV footage ng pagnanakaw nila, ang mga text messages ni Celine, lahat ay naka-cue na." Tumango ako. Tumingin ako sa labas ng bintana habang binabagtas namin ang EDSA. Ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga mata na nag-aabang sa mangyayari. "Kinakabahan ka ba?" tanong ni Esteban. Hinawakan ko ang aking dibdib. Wala na ang kaba. Ang nararamdaman ko na lang ay ang lamig ng hustisya. "Hindi, Esteban," sagot ko ng mahina. "Naaawa lang ako. Dahil ngayong gabi, papatayin ko ang Paulo na minahal ko dati para mabuhay ang kinabukasan ng anak ko." Huminto ang sasakyan sa harap ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Nagkakagulo ang mga photographers. Ang red carpet ay nakalatag na. Huminga ako ng malalim. "Let's go," utos ko. Bumukas ang pinto. Unang tumapak ang aking stiletto sa red carpet. Ang laro ay tapos na.
Ang paghatol ay magsisimula na. Huwag kang mag-alala. Hindi darating ang asawa ko. Masyadong amoy kusina at losyang ang babaeng yun para sa ganitong kaeleganteng gabi. Baka mapahiya lang ako kapag nakita niyo siya. Ang boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malaking ballroom ng Manila Hotel. Naririnig ko siya mula sa likod ng isang malaking haligi kung saan nananatili akong nakatago sa anino. Nakikipagtawanan siya sa mga business partners niya. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang si Celine ay nakasabit sa kanyang braso na parang isang tropeo. Narito ako, nakasuot ng isang itim na lace na maskara na bumabalot sa itaas na bahagi ng aking mukha. Ang aking midnight blue na gown ay sumasayaw sa bawat hakbang ko. Ang tela ay malamig sa aking balat. Isang paalala ng layo ng mundong ito sa mainit at madungis na ward ng ospital na pinanggalingan ko kamakailan. Pinanood ko sila mula sa malayo. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumatama sa mga diamanteng suot ni Celine. Ang diamanteng binili gamit ang pera ng mga scholars ng Santillan. Kumikinang ang mga ito, pero sa aking paningin, bawat kislap ay tila talsik ng dugo mula sa mga taong ninakawan nila. Paulo, ang gwapo mo talaga tonight. Malanding bulong ni Celine. Sapat ang lakas para marinig ng mga tao sa paligid. At lalong gumagwapo dahil ikaw na ang magiging mukha ng Santillan Trust simula ngayong gabi. Siyempre babe, sagot ni Paulo. Sabay haplos sa baywang ng kabit. Sabi ko naman sa'yo, ako ang utak ng lahat ng ito. Ang asawa ko, isang pirmahan lang ang silbi niyon. Pero ikaw ang magiging reyna sa tabi ko. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa buffet table, malapit sa kinalalagyan nila. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang tunog ng tambol na naghahanda para sa digmaan. Nang mapansin ako ni Paulo, isang misteryosong babaeng nakamaskara na tila nagmula sa isang panaginip, ay hindi niya ako nakilala. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng panghahamak sa akin, ngayon ay puno ng pagnanasa at paghanga sa estrangherong nasa harap niya. Lumapit siya sa akin. Iniwan sandali si Celine na abala sa pakikipag-usap sa isang fashion designer. Good evening, beautiful lady, bati ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang. Hindi ko inaasahan na may ganito palang kagandang panauhin ang Santillan Trust. Ako si Paulo de la Cruz, ang CEO. At ikaw ay... Tumingin ako sa kanya mula sa likod ng aking maskara. Ang mga mata niya ay nakatitig sa aking mga labi. Naghihintay ng sagot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sampalin siya sa harap ng lahat. Pero hindi pa ito ang oras. Isang tagahanga lang ng inyong katapangan. Sagot ko ng mahina. Sadyang binago ang tono ng aking boses. Tumawa si Paulo, isang tawang puno ng kumpiyansa. Katapangan? Ah, oo. Sa negosyo, kailangan ng tapang. Tulad ng ginawa ko sa kumpanyang ito. Hindi alam ng marami. Pero ako ang bumuhay sa Santillan Trust mula sa wala. Ang asawa ko, wala yung alam, kundi magluto at umiyak. Ganun ba? Sagot ko. Ramdam ko ang lamig ng aking mga daliri habang hawak ang aking clutch bag. Akala ko ba ang mga Santillan ang may-ari ng lahat ng ito? Pangalan lang yon, miss. Irap ni Paulo. Pero ang utak, ang lakas, ang pera, lahat yon ay galing sa akin. At mamaya, sa aking talumpati, formal ko nang tatapusin ang ira ng mga Santillan. Papalitan ko ang pangalan ng kumpanya sa De La Cruz Holdings, isang bagong simula. Napatingin ako sa stage. Naroon ang isang malaking screen na nagpapakita ng logo ng Santillan Trust. Isang logo na itinayo ng aking ama sa loob ng 40 taon ng katapatan. At ngayon, balak itong burahin ng taong pinakapinagkatiwalaan ko. Biglang tumunog ang isang kampana, hudyat na magsisimula na ang formal na programa. Ang tunog nito ay tila isang babala na kumalat sa buong ballroom. "Excuse me, miss," sabi ni Paulo. Inayos ang kanyang suit.
Kailangan ko nang umakyat. Panoorin mo ako. Ito ang gabing magbabago ang kasaysayan. Naglakad siya palayo, direkta sa stage, habang si Celine ay sumunod sa kanya na may kasamang mayabang na ngiti. Ang mga tao ay nagsimulang maupo. Ang katahimikan ay uenta-unting bumalot sa silid, maliban sa mahinang tugtog ng mga violin na tila nagpapahiwatig ng isang paparating na trahedya. Umakyat si Paulo sa entablado. Ang spotlight ay tumama sa kanya, dahilan para magmukha siyang isang kagalang-galang na leader. Pero sa likod ng maskarang suot ko, ang nakikita ko lang ay isang magnanakaw na nakatayo sa ilalim ng ilaw. Ladies and gentlemen, panimula ni Paulo, ang boses niya ay malakas na umalingaw-ngaw sa mga speaker. Tonight is not just a celebration of success. It is a declaration of power. Sa loob ng maraming taon, ang Santillan Trust ay naging simbolo ng katatagan. Pero panahon na para sa isang bagong mukha, isang bagong leader. Tumingin siya sa direksyon ni Celine at ngumiti. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ramdam ang tensyon sa hangin. Sa gilid ng stage, nakita ko si Esteban na tumango sa akin. Nakahanda na siya sa control booth. Ngunit bago ang lahat, pagpapatuloy ni Paulo, isang malaking karangalan ang ipakilala, ang taong nasa likod ng tagumpay na ito. Ang taong hindi nyo inaasahan, ngunit siya ang tunay na may-ari ng bawat sentimong ginagalaw natin. Huminto siya sandali para sa dramatic effect. Inasahan ng lahat na tatawagin niya si Celine. O baka naman, isang banyagang investor. Nais kong tawagin sa entablado. Sigaw ni Paulo, ang Supreme Chairperson ng Santillan Trust. Ang mga ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Tanging ang spotlight sa stage ang natira, na ngayon ay dahan-dahang gumagalaw, naghahanap sa gitna ng karamihan. Nararamdaman ko ang lahat ng mata na nakatuon sa bawat sulok. Ang hininga ng mga tao ay tila tumigil. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang sarili kong mga hakbang. Matatag, mabigat, at puno ng paniningil. Nasaan siya? Bulong ng isang guest sa tabi ko. Sino ang chairperson? Tanong pa ng isa. Ang spotlight ay huminto. Hindi sa stage, hindi kay Celine, kundi sa akin. Tumayo ako ng tuwid. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay sa aking mukha. Hinawakan ko ang gilid ng aking lace mascara at dahan-dahang hinila ito pababa. Ang aking mukha ay nalantad sa ilalim ng nakakasilaw na puting ilaw. Virele? Ang boses ni Paulo ay narinig sa buong ballroom, hindi dahil sa mic, kundi dahil sa gulat. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng kayabangan, ngayon ay naging kasing puti ng papel. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginig, at ang bawat segundong lumilipas ay parang isang taon ng pagdurusa na ngayon ay nagwawakas. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang tanong ang nanatili sa isip ng lahat, lalo na kay Paulo. Ito na ba ang katapusan ng kanyang panaginip o ang simula ng kanyang pinakamadilim na bangungot? Virele, anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? At paanong... Ang boses ni Paulo ay nagmistulang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan nito habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumuhos ang mamahaling alak sa kanyang sapatos. Pero hindi niya iyon napansin. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang saglit. Hindi ko siya sinagot agad. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa podium. Ang tunog ng aking bawat hakbang ay tila tunog ng hatol na papalapit sa kanya. Umakyat ako sa stage at tumayo sa harap ng mikropono. Tiningnan ko ang lahat ng tao sa ballroom. Ang mga taong kanina lang ay pinapalakpakan siya. At ngayon ay nakatingin sa akin ng may pagkamangha. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, ang boses ko ay kalmado, matatag, at punong-puno ng awtoridad na matagal kong itinago.
Ako si Virele Santillan de la Cruz at gaya ng ipinakilala ni Paulo kanina, ako ang Supreme Chairperson ng Santillan Trust. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong silid. Hindi sigaw ni Celine mula sa baba ng stage. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinungaling ka. Isang hamak na housewife ka lang. Paulo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na nagpapanggap lang siya. Tumingin ako kay Celine. Ang diamanteng kwintas na suot niya ay kumikinang sa ilalim ng spotlight. Ang parehong kwintas na nakita ko sa resibo habang ang anak ko ay humihingi ng bagong sapatos. Paulo, tawag ko sa asawa ko. Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi ba't sabi mo kanina, ang asawa mo ay walang alam kundi magluto at umiyak? Hindi ba't sabi mo, ikaw ang utak ng kumpanyang ito? Virele, pag-usapan natin to sa bahay. Pakiusap ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Huwag dito. Pinapahiya mo ang sarili mo. Pinapahiya ang sarili ko? Natawa ako ng bahagya. Isang tawang walang bahid ng saya. Paulo, ang hiya ay matagal ko nang nilunok. Nilunok ko yon nang iwan mo kami ni Maya sa charity ward habang nagsasaya ka. Kasama ang kabit mo. Nilunok ko yon nang napanood ko ang live stream mo na nagbibigay ng sports car habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay sa lagnat. Sa isang kumpas ng aking kamay, tumango ako kay Esteban na nasa control booth. Biglang nagbago ang dambuhalang screen sa likuran ko. Hindi na ito ang logo ng Santillan. Bumungad doon ang mga bank statement, ang digital trail ng 50 milyong pisong ninakaw ni Paulo mula sa kumpanya at ang mga litrato ng mga dokumentong isinangla ang aming bahay para sa luho ni Celine. Diyos ko! Sigaw ng isang matandang stockholder sa harap. Ninanakawan niya ang kumpanya. Iyan, turo ko sa screen. Iyan ang tagumpay na ipinagmamalaki mo, Paulo. Ang perang kinuha mo mula sa scholarship fund ng mga bata, ginamit mo para sa Paris tour nyo. Ang perang para sa operasyon ng mga mahihirap, ginamit mo para sa kwintas na suot ng babaeng yan. Nataranta si Celine. Sinubukan niyang takpan ang kanyang leeg, pilit na nagtatago sa likod ng mga guest. Pero lahat ng tao ay lumalayo sa kanya na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. Paulo de la Cruz. Ang boses ko ay naging kasing lamig ng yelo. Bilang Supreme Chairperson, formal kitang tinatanggal sa pwesto bilang CEO. Kumpiskado ang lahat ng iyong assets, kabilang ang bahay na isinangla mo dahil sa kasong qualified theft at estafa. At ikaw, Celine Marquez, bilang kasabwat sa pagnanakaw na ito, ay haharap din sa parehong sakdal. Hindi pwede to. Galing ni Paulo, susubukan sana niyang umakyat sa stage para hablutin ako, pero bago pa man siya makahakbang, 2 unipormadong pulis ang humarang sa kanya. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang inilalabas ng mga pulis ay tila musika sa aking pandinig. Ang mukha ni Paulo ay napuno ng desperasyon. Lumuhod siya sa harap ng maraming tao. Ang kayabangan niya ay tuluyang naglaho. Virele, parang awa mo na. Para kay Maya, huwag mong gawin to. Pagmamakaawa niya, umiiyak na sa harap ng mga dati niyang hinahamak. Para kay Maya? Pag-uulit ko. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko. Noong kailangan ka niya, wala ka. Noong huling birthday niya, winasak mo ang cake niya dahil lang sa lasing ka. Ngayon, hayaan mong ang batas naman ang humawak sa'yo. Pinanood ko silang dalawa habang kinakaladkad palabas ng ballroom. Si Celine ay nagsisisigaw, pilit na kumakawala habang ang kanyang pulang gown ay nagusot na at ang kanyang makeup ay humula sa luha. Si Paulo naman ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit kanino. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kahihiyan. Naiwan ang katahimikan sa ballroom. Humarap ako muli sa mga tao. Ang Santillan Trust ay babalik sa tunay nitong layunin, pahayag ko. Ang bawat sentimong kinuha ay ibabalik sa mga bata
at sa mga nangangailangan. At ako ay magsisimulang muli. Hindi bilang asawa ng isang taksil, kundi bilang isang ina na handang ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang anak. Bumaba ako ng stage. Nilapitan ako ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. "Tapos na, ma'am," bulong niya. Tumango ako. Nararamdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon ay tila naglaho kasama ng mga pulis na nag-alis kay Paulo. Pero sa gitna ng tagumpay na ito, may isang kirot pa ring natitira. Kirot para sa pangarap na pamilya na hindi kailanman naging totoo. Lumabas ako ng hotel. Ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay tila nakangiti sa akin. "Mommy!" Napalingon ako. Sa di kalayuan, nakita ko si Nanay Puring na bitbit si Maya. Tumakbo ang anak ko patungo sa akin. Ang kanyang maliit na sapatos. Ang sapatos na binili ni Esteban ay tumutunog sa bawat hakbang niya sa semento. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Dito lang si Mami, anak. Dito lang si Mami." Ngunit habang yakap ko ang aking anak, napansin ko ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng hotel. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata ang nakatingin sa amin. Isang tingin na hindi ko maipaliwanag. Isang tingin na tila nagsasabing hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang rehas ay hindi lamang gawa sa bakal. Minsan, ang pinakamahigpit na kulungan ay ang ating sariling mga maling desisyon at ang bigat ng ating budhi. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan, pinapanood ko ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng Manila Hotel. Sa loob ng gusaling iyon, iniwan ko ang 10 taon ng aking buhay na puno ng pagtitiis. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa lahat ng pahayagan at social media. Ang golden couple ng Makati ay naging sentro ng pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng Santillan Trust. Pero sa gitna ng ingay ng mundo, nanatili akong tahimik sa loob ng aking opisina. 1 linggo ang lumipas bago ko napagpasyahang bisitahin ang piitan. Hindi dahil sa gusto kong manguyam, kundi dahil kailangan kong tuluyang itapon ang huling piraso ng aking nakaraan, ang amoy ng kalawang, lumang semento, at kawalan ng pag-asa ang sumalubong sa akin sa loob ng detention center. Napakalayo nito sa bango ng mga mamahaling bulaklak at pabango na nakasanayan ni Paulo. Nang iharap siya sa akin sa likod ng salamin, halos hindi ko siya makilala. Wala na ang kanyang ayos na buhok, ang kanyang suit ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng puyat. "Virel," ang kanyang boses ay basag. Halos pabulong na habang hawak ang telepono sa kabila ng salamin. "Virel, ilabas mo ako dito. Nagkamali ako, alam ko. Pero asawa mo pa rin ako. Isipin mo si Maya. Paano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ang tatay niya ay nasa kulungan?" Tumingin ako sa kanya ng diretso. Wala na akong naramdamang galit, kundi isang malalim na habag para sa isang taong hindi kailanman naintindihan ang tunay na halaga ng pag-ibig. "Si Maya ay masaya na, Paulo," sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng puot. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na uuwi kang lasing at mananakit. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang mahiya sa butas niyang sapatos habang ang tatay niya ay bumibili ng diamante para sa ibang babae. "Hihiwalayan ko na si Celine," sigaw niya, pilit na dumidikit sa salamin. "Niloko niya lang ako. Siya ang may kasalanan ng lahat. Virele, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Magiging mabuting asawa na ako." Natawa ako ng bahagya, isang mapait na tawa. "Alam mo ba, Paulo, sinubukan ni Celine na ituro ang lahat sa'yo. Sabi niya, pinilit mo lang daw siyang tanggapin ang mga regalo. Sabi niya,
Ikaw ang utak ng lahat ng pagnanakaw. Nag-aaway na kayo ngayon kung sino ang mas malaki ang kasalanan habang pareho kayong nalulunod sa sarili ninyong kasakiman. Inilabas ko ang isang puting sobre mula sa aking bag at idinikit ito sa salamin. Ano yan? Tanong ni Paulo. Annulment papers, sagot ko. Pirmahan mo na. Ito na ang huling bagay na gagawin mo para sa amin ni Maya. Ibigay mo na sa amin ang kalayaan na matagal mong ipinagkait. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi kita bibigyan ng divorce. Akin ka pa rin, Birel. Hindi mo na ako pag-aari, Paulo. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Matagal na akong nakalaya sa'yo. Ang pirma mo ay para na lang sa legalidad. Pero sa puso ko at sa mata ng Diyos, wala ka ng puwang. Ang bahay sa Dasmariñas, kinuha na ng bangko dahil sa mga utang mo. Si mama mo, inilipat ko na sa isang maayos pero simpleng tahanan para sa mga matatanda. Hindi na siya reyna, Paulo. Isa na lang siyang matandang babae na kailangang harapin ang katotohanang ang yaman na tinamasa niya ay galing sa pawis ng taong lagi niyang hinahamak. Tinalikuran ko siya nang hindi na naghihintay ng sagot. Narinig ko ang kanyang pagsigaw, ang paghampas niya sa salamin, at ang kanyang mga iyak na puno ng pagsisisi. Isang pagsisisi na dumating na huli na ang lahat. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ni Esteban. Hawak niya ang isang payong dahil nagsisimula ng pumatak ang ulan. Ma'am, okay ka lang po ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako, Esteban. Sagot ko. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang amoy ng basang lupa na tila naglilinis sa aking gunita. Naisip ko lang, ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure at init. Siguro, kailangan ko talagang maranasan ang lahat ng sakit na ito para maging ganito ako, katatag. Ang mga bituin ay mas kumikinang sa kadiliman, Virele. Makata niyang sagot, isang bihirang pagkakataon na tinawag niya ako sa aking pangalan. Sumakay kami sa sasakyan, hindi na ako tumingin pabalik sa kulungan. Ang aking paningin ay nakatutok na sa daan pauwi sa Laguna, kung saan naghihintay ang aking anak. Habang tumatakbo ang sasakyan, napansin ko muli ang itim na sasakyan na nakita ko noong gabing iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Alam ko na kung sino ang nasa loob niyon. Isang mensahero mula sa aking nakaraan. Ang abogado ng aking ama na matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik. Ang laban para sa katarungan ay tapos na, pero ang laban para sa paghilom ng aking puso ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Hindi na ito ang sikat ng araw na nakakapaso at nakakapagod sa loob ng isang masikip na charity ward. Ito ay ang liwanag ng isang bagong simula. Nandito ako sa hardin ng aming bagong tahanan, isang simple pero eleganteng bahay na malayo sa ingay at polusyon ng Makati. Sa paligid ko ay ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng jasmine at ang bango ng bagong tabas na damo. Ang bawat hininga ko ay malalim at payapa. Isang pakiramdam na matagal kong kinalimutan nung nakakulong pa ako sa anino ni Paulo. Mami, tignan mo po ang drawing ko. Sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa akin. Yumuko ako at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Ang aking anak ay mukhang masigla na. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala na ang takot sa kanyang mga boses. Hawak niya ang isang papel kung saan iginuhit niya ang 3 tao. Isang babaeng may korona, isang batang babae, at isang lalaking may salamin na laging nakangiti. Ang ganda naman nito, anak. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Sino ang reynang ito? Ikaw po yan, Mami, sagot ni Maya ng may pagmamalaki. Sabi po kasi ni Tito Esteban,
Ikaw daw ang pinakamatapang na reyna sa buong mundo. Napatingin ako sa pintuan ng terrace. Nakatayo doon si Esteban. Bit-bit ang 2 baso ng sariwang fruit juice. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na hindi humihingi ng kapalit. Isang ngiti na nagbibigay ng lakas. Sa nakalipas na mga buwan, nanatili siyang tapat na kaibigan at katuwang sa pagpapatakbo ng Santillan Foundation. Gaya ng ipinangako ko, ang kumpanya ay nakatuon na ngayon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa loob ng tahanan. Masyado mo naman atang binobola ang anak ko, Esteban. Biro ko habang inaabot ang baso. Hindi iyon bola, Birel. Iyon ang katotohanan. Seryoso niyang sagot. Naupo siya sa tabi ko, pinagmamasdan si Maya na muling bumalik sa paglalaro sa damuhan. Kamusta ang balita sa korte? Huminga ako ng malalim. Tapos na ang lahat. Final na ang annulment. At si Paulo, nasentensyahan na siya ng 10 taon. Gayon din si Selene. Ang balita ko, hindi na sila nag-uusap at palaging nag-aaway sa loob tuwing may hearing. Ang yaman na akala nila ay nakuha nila. Naging abo na lang sa harap ng mga kasong isinampa natin. Natahimik kami sandali. Hindi ko naramdaman ang saya sa pagbagsak nila, kundi ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang katarungang hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagtatama ng mali. Naalala ko rin ang huling balita tungkol kay Doña Corazon. Nakatira na siya ngayon sa probinsya, inaalagaan ng kanyang kapatid. Minsan ay nagpapadala ako ng tulong para sa kanyang mga gamot. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ayaw kong maging katulad nila na walang habag sa kapwa. Ano ang plano mo ngayon, Virel? Tanong ni Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Gusto kong palakihin si Maya na alam ang kanyang halaga. Sagot ko. Gusto kong malaman niya na hindi niya kailangang maging anino ng kahit sinong lalaki para maging ganap. At para sa sarili ko, gusto ko lang mabuhay ng payapa. Gusto kong matutunang mahalin muli ang sarili ko bago ako magbukas ng puso para sa iba. Hinawakan ni Esteban ang aking kamay ng panandalian, isang hawak na puno ng respeto at pangako ng paghihintay. Nandito lang ako, Virele, sa likod mo, sa tabi mo, hanggat kailangan mo ako. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay at malayang ngiti. Sa gabing iyon, matapos mapatulog si Maya, tumayo ako sa balkonahe ng aking kwarto. Ang hangin ay malamig at banayad. Wala na ang mga tanikala ng nakaraan. Wala na ang mga pasa sa aking puso na tila hindi maghihilom. Naalala ko ang lahat ng bulyaw, ang lahat ng sampal, at ang lahat ng gabing umiiyak ako sa madilim na sulok ng kusina. Ang lahat ng iyon ay naging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang mga luhang iyon ang nagdilig sa matitigas na lupa ng aking pagkatao hanggang sa muling sumibol ang isang mas matatag na Virele. Hindi na ako ang babaeng nadudurog sa bawat salitang masakit. Ako na ang babaeng bumubuo sa sarili niyang pangarap. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang katahimikan ng gabi. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghinga ng aking anak sa loob ng kwarto at ang malayang tibok ng aking sariling puso. Salamat, bulong ko sa hangin. Salamat dahil hinayaan mo akong mahanap ang aking sarili sa gitna ng bagyo. Ako si Virel Santillan, isang ina, isang tagapagmana, isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil. At sa wakas, ako ay malaya na. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang magarbong pakasal o sa paghahanap ng bagong prinsipe. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula kapag natutunan mong bitawan ang mga taong hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig at yakapin ang babaeng matagal mo nang kinalimutan, ang iyong sarili.
Ang buwan ay maliwanag na nakatingin sa akin, tila saksi sa aking ganap na paggaling. Bukas, paggising ko, wala nang takot. Tanging pag-asa na lamang ang sasalubong sa bawat bukang liwayway.